Makalipas nga pala yung 10 araw ng pagpapapogi ko dito kay Project Kalikasan, ito na nga pala yung naging final itsura niya. Yung sa sobrang daming issue nito, hindi ko na talaga alam kung saan ko sisimulan. Pero dahil isa to sa naging project bike natin, hindi ko talaga to tinigilan hanggat sa makita natin yung tunay na itsura niya. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa ko para mapapogi ulit tong nabili kong napabayaan na Honda Wave Alpha. Bali, ganito nga pala yung istorya nito bago ko nakuha. Natakluban na nga pala to ng halamang ligaw dahil matagal na panahon na nakatenga dito sa bakanting lote. Kaya ako nga pala to tinawag na Project by Kalikasan dahil sa Kalikasan literal siya galing. Pero dahil tatapusin ko na nga pala to ngayong araw, hindi na ulit natin siya makikita sa Kalikasan, sigurado sa kalsada naman. Bali, halos harapan na nga lang pala hindi ko na isasalpak para literal na finished product na to. Kaya kinuha ko na nga pala tong caliper para maayos na natin yung preno. Sinalpa ko na nga pala to dito sa front shaft. Kaya para malaman natin kung sakto lang ba yung fittings, kinabitan ko na nga pala to ng caliper ball. Kahapon ko pa sana ikakabit yung preno nito, medyo nagka-problema lang ng bahagya. Buti na lang nakausap ko na rin si Mototai24 na ipadala niya naman daw yung bolt. Ang problema lang, hindi namin alam kung saan napunta. Kaya nang naigpitan ko na nga pala yung dalawang caliper bolt at sakto lang walang sabit yung disc, saka ako nga pala ikinabit yung nabili kong yayabangin na bleeder. Parehas lang naman sila ng sukat ng nakakabit dito, kaya siguradong walang magiging problema. Kaya para makapagsimula na nga pala tayo mag-bleed ng preno, kinuha ko na nga pala tong brake hose. Gagamit nga pala tayo dito ng yayabangin na banjo. Ilagay ko na nga rin pala yung o-ring yan para siguradong walang tagas, lalo kapag gumagana na talaga to. Kaya hinigpitan ko na nga pala yung pagkakalagay natin ng banjo, tapos baklas na naman ulit tayo ng kaha dito sa harap para maiayos natin yung hose sa taas. Minsan talaga hindi may iwasan yung doble trabaho, lalo kapag ganito yung senaryo. Pero hindi naman ganun kahirap tanggalin yan, kaya wala namang problema para rin maiayos natin yung pagkakalagay nito. Kaya nung naipwesto ko na nga pala ng maayos, ikinabit ko na nga rin pala yung banjo nito, tapos binuksan ko na nga pala tong takip ng brake master, nilagyan ko na rin ng brake fluid. Hindi ko pala pinuno maigi yan dahil baka kasi magtalsikan, sigurado madadali tong kaha natin. Tapos tamang piga nga pala ako nitong brake master para bumaba sa brake hose papunta sa caliper yung nilagay natin na fluid dito kanina sa taas. At makalipas nga pala ilang minuto, halos naubos na nga pala yung nilagay natin, kaya nirepilan ko na nga pala ulit ng bago para makapag-bleed na tayo. Bali, ganito nga pala yung basic na ginagawa ko kapag nagbe-bleed ako. Nakapiga nga pala ako dyan sa brake master, tapos dahan-dahan kong bubuksan tong banjo, sabay sarado din agad. Malakas talaga makasira ng pintura yung brake fluid, kaya pagkatapos natin mag-bleed, binuhusan ko nga pala to ng tubig, mas mainam kasi sigurado. Kaya pagkatapos ko nga palang repilan ng bagong brake fluid ng master, ikinabit ko na nga pala yung cap para may sarado na natin. Tapos tamang testing lang kung sakto lang ba yung kapit ng preno, buti okay na. Mas okay kasi na malakas yung preno para siguradong safe tayo. Kaya nang natapos na nga pala tayo magpagana ng preno dito sa harapan, ikinabit ko na nga pala yung kahan na tinanggal natin kanina. Dito nga pala ako natagalan kahapon dahil tinanggal ko pa yung naputol na nakabaw na tornilyo dyan sa loob. At para mas lalo natin makita yung tindigan nito ni Project Kalikasan, itong headlight naman yung sunod na ikakabit natin. Kaya nilagay ko na nga pala yung 3 body clip dito sa loob para siguradong may tornilyo natin mamaya kapag isasalpak na tong headlight. Buti na lang may kasamang clip tong headlight para siguradong hindi makalog, lalo kapag tumatakbo, pwede kasing mahulog yan. Inadjust ko na nga rin pala yung tutok ng headlight para siguradong hindi sa poste dahil medyo nakaangat kanina. Kaya nung naiayos ko na nga pala lahat ng dapat na higpitan, ikinabit ko na nga pala yan dito sa handlebar. Dito mas lalong nang ibabaw yung tindigan nito ni Project Kalikasan, yung tipong halos brand new na yung itsura niya. Sabay bulong na sabi ko na pogi rin pala tong Wave Alpha, lalo kapag nabihisan na. Dahil halos sa motor show ka na lang madalas makakita ng pormadong ganito, kaya medyo nagulat din ako sa naging resulta. Kaya binato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na isasalpak natin. Bali side mirror naman to, iwas huli kapag tumatakbo na to si Kalikasan sa kalsada. Halos chain cover lang kasi yung hindi ko sinalpak dito kay Project Kalikasan, medyo mas nalilinisan kasi ako tignan kapag kita yung kadena. Bali sinalpak ko na nga pala tong side mirror, tapos noong nakita ko na sakto na yung pagkakapwesto, saka ako na nga pala hinigpitan yung nut nito na 14. Yung akala kong sablay tong nabili ko dito sa kaliwa na side mirror, ako lang pala yung sablay, imbis kasi napahigpit, palawag yung ginagawa ko. Madalas talaga yung mga sabaw moment, lalo na kapag pagod na, hindi talaga maiwasan ang magkamali. Sinalpa ko na nga pala tong passenger footrest, bali dito nga pala tumutungtong yung passenger, kaya ka passenger footrest. At syempre ginamitan pa rin natin ng mga yayabangin yan para maiwasan na rin natin yung kalawangin, iwas tetano. At kagaya na madalas na sinasabi ko, wala naman talaga mabigat na pyesa na nakalagay dito kay Project Kalikasan. Nadadaan lang talaga sa magandang itsura na sinasalpak na pyesa, kahit hindi mamahalin at least bumabagay. Wala naman tayong sobrang laking budget para bumuo ng pangdiinan talaga na motor, okay na tayo sa mga ganitong klase. Kaya kinuha ko na nga pala tong spring ng Tambucho, hindi ko pa kasi to sinalpak ng mga nakaraang video dahil hindi pa natin na ipipix yung bracket. Ginamitan ko nga pala ng tali sabay hatak para maikonekta dito sa kabila. Medyo mahirap kasing ikabit yan, lalo kung screw yung gagamitin mo dahil wala talagang puwersa. Dahil pang Honda Wave 100 nga pala yung ginamit ko
kong tambutso, kaya kailangan ko nga pala mag-modified ng bracket, nakakapitan niyang pipe. Kaya para may pasok ko nga pala yung gagamitin ko rito na bolt, medyo nilakihan ko nga pala yung salpakan dito sa bracket. Tapos bumili nga pala ako ng bakal sa junk shop. Ito yung gagamitin natin bracket dito sa tambutso na nakakonekta dito sa passenger footrest. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakalapat, hinigpitan ko na nga rin pala yung mga allen bolt niyan. Tapos kinuha ko na nga pala tong rubber footrest, hindi tayo mag-aftermarket dito para itsurang stock lang talaga. Iba rin talaga karisma ng mga lumang motor, lalo sa mga lower cc na underbone kapag nabihisan, grabe talaga sa pogi. Sobrang dami pa talaga naka-line up dito sa project bike natin, hindi ko lang talaga mapagsabay-sabay. Medyo matrabaho kasi talaga bumuo ng project bike, lalo yung napabayaan yung itsura, tapos medyo pahirapan pa sa pyesa. Gusto ko kasi kung ano yung sinimulan ko ipakita sa inyo, tatapusin natin hanggang sa huli. Para na rin nakikita nyo kung anong klaseng condition ng pinagdaanan ng motor bago ko ipapamana sa inyo. Kaya bago nga tuluyang matapos to si Project Kalikasan, ikinabit ko na nga pala yung side stand, tapos nilagay ko na rin to side stand spring. Medyo makunat talaga hatakin niya, kaya ginamitan ko na nga pala ng flat screw, tapos inikwat ko dito sa dulo. At ito nga pala yung pinakahuling kahan na ikakabit natin dito kay Project Kalikasan, cover naman dito sa front shop. Bali pinasok ko nga muna pala yung dalawang ngipin yan, tapos saka ako tinulak pa loob para lumapat ng maayos. At para siguradong hindi matunog yan, lalo kapag tumatakbo na tayo, kinabit ko na nga pala yayabangin yan dito sa likod. I-rolling ko na nga rin pala to sa labas dahil naubusan na tayo ng gasolina. Ipapakilala ko na nga pala bukas sa inyo yung susunod natin na project bike, kaya abangan nyo. So ito na nga pala yung naging resulta ni Project Kalikasan makalipas yung 10 araw ng episode niya. Ito na yung naging final looks niya. So ayan, kung napapansin nyo, from kulay blue, ginawa na nga pala natin siya ang parang apple green ata yung kulay niya. Tapos pagdating sa pyesa nito, tingin ko parang nasa 95% dahil makina tsaka batalya na lang yung ginamit natin sa luma nito. Yung gas tank kasi tsaka yung karburador, bumili tayo ng bago pero second hand lang din. Tapos ayun, the rest lahat brand new na, lahat ng bolts halos na nilagay natin bago. Yan, yung rim set, yung gulong, front shock, rear shock, cambio, basta lahat-lahat. Tapos ayun, sa mga nagtatanong nga pala, dahil maraming nagsasabi kung nasa magkano raw yung naubos natin dito. So yung compute ko kanina umabot ng nasa 49,600 pesos. So lahat ng pesa na kinabit natin dito, sa ganun nag-range, hindi pa kasama tong motor dahil ito ay nabili na lang natin ng presyong kalakal lang. So hindi na natin sinama yan. Tapos ayun nga pala, bago nga pala natin tuluyan tapusin itong video na to, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki SkyDrive. So sa mga walang ipon dyan pero nangangarap ka magkaroon ng sarili mong motor, basic lang, check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, para nga magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan kay Project Tagtag, yung napakapogi nating SkyDrive 125. Basic lang yung gagawin mo dito sa PH Rush. Ayan. So yung link nito iniwan ko na dyan sa comment section. Kung bago ka lang dito, pindutin mo lang tong register. Basic details lang ilalagay mo. Username, pili ka lang. Tapos password at confirm password. So kapag nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. So ito na nga yung makikita nyo, pwede nyong paglibangan dito sa PH Rush. Ayan, napakarami. May Sweet Bonanza, Golden Empire, Showdown, Super Ace, ano to, Pinatawin sa Tato, Wild Buffalo, at napakarami pang iba. So kung maglalaro nga kayo nito, isa-isahin nyo na lang ha, dahil yung iba hindi ko rin nalalaro eh. So ito, testing tayo dito sa Super Ace ngayon. Check natin kung papaldo ba tayo. So ito, napakadali lang naman laruin ito. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong i-bet. So subok tayo dito ng kahit 50 pesos. Ayan, tapos pwede kayong pumili kung pipindutin nyo ba or auto spin na lang. So ito yung madalas na ginagawa ko, auto spin lang para mabilisan na. So ayun, unang panalo natin 100 agad, followed by 100 pesos na naman. So ganun lang, napaka basic lang. Ayun, medyo malaki, 180. Ayan na, ayan na, ayan na, 20. Ayun, 90, medyo tumaas-taas. Ayan na, 180 na naman. So ganun lang ka basic, napakadali lang. So ito nga pala yung kinita natin sa paglalaro natin ng ilang minuto. Kumita tayo ng nasa 9.8. So ganun lang, napaka basic lang. So ayun, sa mga nag-register nga pala dito sa PH Rush, ilapag nyo lang sa baba yung SS nyo, tapos abang lang kayo this coming December 29. Malay nyo kayo yung mapamanahan natin kay Project Tagtag. Right?